Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay muli mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay pag-aralan natin yung tungkol sa personal ministry ng ating Panginoon Kristo nung kanyang kapanahunan nung siya ay nagsisimula ng mangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos ay nagkaroon siya ng problema sa mga Hudyo at ang iniisip ng mga Hudyo ay nagdadala po siya ng mga bagong aral at bagong mga kautusan, at ito po ay kumukontra doon sa mga turo at aral na napakinggan ng mga Hudyo doon po sa mga leader nila nung kanilang kapanahunan. Ito po yung mga Pariseo, mga Sadusyo, mga Silots, mga Herodians, mga Essenes. Nung panahon ng ating Panginoon Kristo, inabutan na po niya ang mga grupo o yung mga sekta at denominasyon na nagtuturo sa mga Hudyo tungkol sa kanilang religion. Pero kung babasahin po natin yung Genesis hanggang Malakay, yung Old Testament, wala po tayong mababasa o mababanggit man minsan doon sa mga nasabi kong mga sekta at denominasyon, yung mga Pariseo. Wala po tayong mababasang Pariseo doon sa Old Testament. Wala po tayong mababasang Sadusyo. Wala po tayong mababasang mga Silots, Herodians, mga Essenes. Ito po hindi natin mababasa. Ito po ay foreign, no, sa banal na salita ng banyaga. Ibig sabihin, hindi po ito minsan nabanggit. Hindi po ito. Wala pong ganon nung kapanahonan ng matandang tipan. Ito po ay ang mga sekta at mga denominasyong ito ay nagpasimula lang nung panahon ng tinatawag na Between the Testament. Yung pong sinasabi ng mga scholars na 400 years of silence. At ito na po yung mga pinakikinggan ng mga Hudyo nung kapanahunan hanggang sa kapanahunan ng personal ministry ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, nagkaroon po ng conflict dun sa aral na itinuturo ng ating Panginoon Kristo laban dun sa mga aral at itinuturo at mga utos ng mga religious organization ito, na yun po yung mga tinanggap ng mga Hudyo. Kaya nga po nagkaroon ng conflict. Kaya ang iniisip ng mga Hudyo ay binabago ng ating Panginoon Kristo yung turo at aral ni Moses at ng mga propeta at yung kautusan. Pero tanungin po natin ang ating Panginoon Kristo mismo, ano ang masasabi niya tungkol sa isyung ito. At ang ating pong bubuksang banal na salita ay mula doon sa Matthew chapter 5, at ito po ay may kinalaman doon sa Sermon on the Mount. Pansinin po natin chapter 5 po ito. Ibig sabihin po, after po ito, right after doon po sa tinatawag na temptation of Christ. Bago niya pasimulan yung kanyang aral, ay dumaan muna siya sa pagsubok. At pagkatapos noon, nagsimula na po siya ng aral, at ito po yung unang bungad ng kanyang pangangaral. Tiniyak na po niya kung ano talaga yung kanyang aral. At ang sabi po ng ating Panginoon Kristo ay ganito: huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Dito binabanggit ng ating Panginoon Kristo, alisin niyo sa isip ninyo na ang pagparito ko ay para sirain ang kautusan at ang mga propeta. Ano ang kanyang gagawin? Sabi niya, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So dito pinaliliwanag ng ating Panginoon Kristo na hindi niya sisirain. Alisin ninyo sa inyong kaisipan na sisirain ko ang kautusan at mga propeta. Katunayan, the very purpose of my coming is to fulfill the law
and the prophets. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Sabi niya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So tinitiyak ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pangangaral, hindi niya sisirain ang kautusan ng mga propeta. At katunayan, sabi niya, mawawala na ang langit at lupa, ay isang tuldok o isang kudlit man lang sa kautusan, hindi mawawala. Walang mawawala rito. Kaya, ang problema, bakit nagkaroon pa ng problema ang ating Panginoon Kristo dito sa mga Pariseo, mga Sadusyo, mga Herodias, mga Silos, mga Essenes. Kung ang tinuturo naman pala ng ating Panginoon Kristo ay hindi kontra kay Moses at sa mga propeta. Sino ngayon ang may problema? Buksan po natin yung tagpo sa kasaysayan ng Quran po ng encounter, ang mga ito sa pangangaral ng ating Panginoon Kristo. Ano po naman ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa mga taong ito? At bubuksan po natin ang ating mga aklat dito po sa Marcos Kapitulo 7. Ang talata po ay 6 hanggang 9 po ang aking babasahin, at pupunta rin po tayo sa Matthew na parallel po ng talatang ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkakahula ni Isaias tungkol sa inyo, mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, darapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Darapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, mga utos ng tao. So kaya po nagkaroon ng problema ang ating Panginoon Kristo sa kanyang personal ministry dito sa mga pangkating pangrelihiyon na ito, mga Sadusyo, mga Pariseo, mga Silos, mga Herodians, mga Essenes, hindi dahil sa iniiba niya yung aral, kundi ang mga ito ang nagkaroon ng ibang aral. Ang mga ito ang nagkaroon ng bagong aral, sapagkat ang sabi, ang mga ito ay nagtuturo ng kanilang pinakaaral, utos ng tao. So, ang sabi nito, ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa versikulo 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Sila po yung lumisan sa utos ng Diyos. Pinanghawakan po nila yung salit-saling sabi ng mga tao. Sa verse 9 na sabi, at sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. So, sino po ang nagdadala ng bagong aral ngayon? Sino po ang nagdadala ng maling aral? Ang ating Panginoon Kristo ba? O sila? Yung mga Pariseo, mga Sadusyo, mga Essenes, mga Herodians, no? Mga Silots, sila po yung nagtuturo sa mga Hudyo ng bagong aral at maling aral, sapagkat ang itinuturo po nila ay nakasalig sa mga salit-saling sabi ng mga tao at hindi sa kautusan at sa aral ng Diyos. Sa parallel passage po na ay babasahin natin dito sa Matthew chapter 15, no? Ganito naman po yung ating matutunghayan. Simulan po natin dito sa 3. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo ay ganito: at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit na kayo'y nagsisilabag? Sino po ang nagsisilabag? Ang ating Panginoon Kristo o sila? Sila po. Ang sabi dito, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sa verse 6, ang sabi, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwawalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi ng mga tao. So itong mga
iskriba mga iskriba, kasama po ang iskriba, no? At mga Pariseo, mga Sadusyo, yung mga pangkating pangreliyon na ito, sila po yung nagwalang kabuluhan sa katuruan ng Diyos. Sila po yung hindi nanangan sa salita ng Diyos, kundi ang panginangwakan po nila yung salit-saling sabi ng mga tao. Ang ating Panginoong Kristo na natili po doon sa aral, hindi po niya sinira ni hindi niya po inalis ang kautusan ni Moses at ang mga propeta. Hindi po siya kontra doon. Ang kontra po ay yung mga pangkating pangrelihiyong kanyang inabutan. Katunayan, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay binanggit niya ang mga ito, no? The same group of people, no? Yung mga Hudyo. At ganito po ang sinasabi ng ating magiting na apostol. Ang sabi po niya sa Roma Kapitulo 10, ang talata ang aking babasahin po ay nasa 1 hanggang 3. Ganito po ang ating matutunghayan. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. So ang mga taong ito ay wala na doon sa kaligtasan. Kaya nga ipinapanalangin ng ating ng ating magiting na apostol. Pero ano po ang katangian nila? No? Sabi niya, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala. So, bagamat sila ay may pagmamalasakit sa Diyos, ang problema ay yung hindi na sila naaayon doon sa pagkakilala nila sa Diyos. Verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakip na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. So, sino po ang ngayon ang may problema? Sila po yung nagtayo ng sariling kanila. Sila po yung hindi napasakop sa katuwiran ng Diyos. Sila po yung tumakwil sa utos ng Diyos. Sila po yung nagwalang kabuluhan sa sa mga turo at aral ng Diyos. Ngunit ang ating Panginoong Kristo ay siya po ay nagturo at nag-aral at hindi sumalungat doon sa turo at aral ng kautusan at ng mga propeta. Ngayon, sino po ang nagdadala ng bagong utos? Sino po ang nagdadala ng bagong aral? Hindi po ang ating Panginoong Kristo. Ibinabalik po sila ng ating Panginoong Kristo doon sa kanilang doon sa kanilang dati ng pananampalataya na itinuro ni Moses at ng mga propeta. May mga tagpo, mga sa kasaysayan na sinasabi, kung sumasampalataya kayo kay Moses, sumampalataya kayo sa akin sapagkat si Moses sumulat tungkol sa akin. So, hindi po kontra ang ating Panginoong Kristo kay Moses. Hindi po kontra ang ating Panginoong Kristo sa mga propeta. Kontra po siya sa mga Pariseo, sa mga Sadusyo, sa mga Silots, sa mga Herodians, at sa mga Essenes nung kanyang kapanahunan, sapagkat ito hindi siya, kundi ito ang mga nagtuturo ng ibang aral at kontra sa aral ni Moses at sa mga propeta. Sana po naliwanagan kayo dito po sa maikling video na atin pong ginawa, at sana po naintindihan nyo, hindi po si Kristo ang sumisira sa kautusan at mga propeta, kundi ang mga pangkating pangrelihiyong ito na kanyang dinatnan na. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.